Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Balikan nga ho natin mga kabayan yung issue ho din sa barangay ho ng Tibag West sa Santa Barbara. Talaga nga naman mga kaibigan, ito talagang madakdak na Estelita Joquino, asawa ni Kapitan Dionisio Joquino, ay talaga nga naman na kulang na laang maging 3-4 ang kanyang bunganga sa kadadakdak. Walang kapararakan na kadadakdak. Pakialamera talaga itong si Estelita Joquino. Kasi nga hindi na makapagsalita itong si Kapitan Dionisio Joquino ng Santa Barbara. Tibag West. Bakit nga ba hindi na gawan ng petisyon kayo mismo na mga barangay kagawad? Ano pang ginagawa ninyo? Hindi kailangan mas marami. Kahit na iisa, mapatunayan mo lang na itong si Kapitan Dionisio Joquino ay incapacitated. Hindi ko kasi maubos-ubos itong pag-amin mga kabayan ng kanyang asawa na si Estelita Joquino, na ang kanyang asawa ay totoo na mahigit isang taon nang binibitbit at pinauupo na lamang sa harapan ng table dyan sa session hall ng barangay para lamang makapagpirma ng attendance. Kasi nga kapag hindi ka uma-attend, ibig sabihin, ikaw ay hindi na po pwedeng tumanggap ng honorarium. Pa-atinin lang, paupoy lang, papagurin lang yung matandang kapitan na wala namang ginagawa sa pag hindi nga makapagsalita. Ang sabi nga ng asawa ay 1, 2, 3 salita lamang, hindi nahirapan na siya. Kaya siya daw ang nagsasalita. Pinayagan daw siya ni ABC President Fajardo ng Santa Barbara na gawin ito. Ito namang si Fajardo ng Santa Barbara ay mali naman yung ginawa mo, ABC President. Bakit ka mag-aatas na magsasalita, mag-uusisa ay yung asawa? Samantalang mayroon naman konseho ang barangay. Bakit hindi mo itinurn over ang kaso dun sa barangay? Kung wala na kakayahan ang kapitan para magsalita, bakit hindi rekomenda na ito ay pagpahinga na lamang nang lumawig pa ang kanyang buhay? O maggamot muna siya until such time na gumaling, saka siya pababalikin bilang barangay captain. So pwede naman siya maglib, hindi ba ganon? Rapido Alan Season. Ang kaso mas gusto ninyo na napapagod yung retired soldier na ngayon ay barangay captain na hindi makapaglakad, hindi pa makapagsalita. Anong klaseng kapitan iyan? Very valid itong reason, mga kabayan. Kaya natin binabakbakan. Very valid. Kahapon ay nagkaroon ng session. Malaman natin kung ano nangyari dun sa session. Ikaw, Kagawad Marlon Palaganas, pwede mo bang balitaan ng ating palatuntunan kung ano ang nangyari sa session kahapon? Kayo ba binidyo nyo sana kung paano siya
nag-preside as barangay captain. Kung hindi na siya makapag-preside, meaning talagang incapacitated. Nakikita naman ninyo, hindi kailangan magkaroon pa ng medical certificate. Kung talagang nakikita ninyo na hindi naman makapagsalita, you have to file a petition. Kung didalhin nyo sa ospital yan, magdala kayo ng doktor dyan, at tignan ninyo, ipakita ninyo kung siya ay may kakayahan pa na mag-preside. Maliwanag naman yan palibhasa, talagang lumalabas naggahaman ang pamilya. Gahaman. Hindi kontento dun sa 60,000 pesos allegedly na pension ng retired soldier na ngayon ay kapitan. Hindi sila kontento dun sa pension ng retiradong asawa. According to her, retirado siyang agriculturist. Kung may pension man. So, kayo ay gahaman. Gusto pahunin nyo na yung 13,000 ay manatili dyan sa asawa ninyo na hindi naman na pupwede na mag-preside. Paano siya makaikot sa constituents? Sige nga. Ikaw bang iikot? Yung sinasabi mo, kapitana, at ng anak mo, na meron kayong legacy o meron kayong nagawa sa barangay ninyo. Ang sabi ng mga constituents ninyo, base doon sa kanilang mga reactions, wala kayong masambit ng legacy sapagkat wala kayong nagawang proyekto sa barangay Tibag West. Hindi kayo nahihiya na nag-claim kayo nang wala naman kayong dapat na i-claim. Ilayunin nyo sa isyong politika sapagkat ang nakasalalay dito ay yung kapakanan ng nakararami. Dito niloloko mo ng gobyerno Kapitan, niloloko mo ang gobyerno. So everybody has the right to file a petition against you. Ikaw, Mrs. Estelita Juquino, isa kang gaga, sandamakmak na tanga. Niloloko ninyo ang gobyerno. Tumatanggap kayo ng honoraria sa kantidad na 13,000 pesos a month na hindi naman nakakapagtrabaho, hindi naman nakakapag-render ng service ang iyong asawa. Ano pa bang gusto ninyo? Kung sinasabi ninyo na 13 taon na nariyan bilang kapitan, ba't ayaw niyong pagpahingahin? Hihintayin mo ata mamatay. Baka naman, kahit nasa kabaong na ayaw mo pag i-declare na patay na ang iyong kapitan na asawa. Kabalbalan, kahangalan, katarantaduhan, kagarapalan, ano pa? Lahat na lang nasa sa iyo Bungangera kang babae ka. I don't mind. Kung kayo ay matanda na, issue lang ito. Pero ayaw ho ninyong makinig. Idinadan ho ninyo sa politika. Wala tayo dun sa politika. Ang pinag-uusapan natin dito, yung tama lang na serbisyo ang dapat na makamtan o mai-deliver ng isang barangay official sa kanyang mga constituents. Sa inyo kasi hindi. Ang importante sa inyo, tumatanggap kayo, ayaw nyong bumitaw. Huwag nyo nang pakialaman kung sino ang successor. Huwag nyong pakialaman. Ang titignan ninyo, may kakayahan ba kayo o wala? Yun Kung hindi si Kagawad Marlon Palaganas ang number 1, ibig sabihin, ito ba ay
inyong i-relinquish. Bababa sa pwesto. Kung bababa sa pwesto, pwede ho nating sabihin na mahusay ho ang kaisipan ninyo. Pero dahil kalaban ninyo yung sinasabi nyong inaanak niya, kalaban ninyo sa politika, kaya ayaw nyo na bumaba. So that is politics. Parehas tayo ng sinuportahan, inalagaan, mahusay na alkalde. Zaplan. Pero itabi natin this time ang politika. Tapos ng eleksyon. Huwag natin pag-usapan ang nakarang eleksyon. Ang pag-usapan natin itong estado ng iyong asawa, Mrs. Estelita. Or huwag na ikaw ang kausapin, tumabi ka, tanga. Ikaw, kapitan, huwag kang magpabitbit sapagkat kahit na bitbiting ka sa barangay hall, isa kang estatwa, isa kang tuod na nakaupo laang. Mabuti pa yung pipi sapagkat kaya niya na magsabi ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng ikaw, nisenyales hindi ka makasenyas. Naintindihan mo? Yung pipi, kaya niyang sabihin yung gusto niyang sabihin. Kahit na hindi makapagsalita, di ba? Ikaw, wala. Itulog mo na lang ang lakay. Magpahinga ka na. Manatili ka na sa bahay. Para lumakas ka, makarecover ka. Kahit sang anggulo mo tignan, kapitan, maliwanag yung rason bakit ka nagpapabitbit. Kung sa mga sandaling ito'y hindi mo lang maibukas yung bunganga mo para sumagot, siguro ang gusto mong sabihin, ayaw ko na ka mo siguro. Sumasagot siguro dibdib mo ngayon, kapitan? Ayaw ko na, pinapabit ako ng asawa ko at mga anak ko. Ayaw ko na, pero pinipilit nila akong mag-preside. Ayaw ko na, kasi hirap na ako. Pero itong mga anak ko, asawa ko, gusto nila yung 13,000 pesos. Putahin ang ina nyo. Mas pinaanghang, mas pinatapang, Rapido, Alan Season. Ano pa bang gusto nyo marinig mula sa akin? Hindi pa ba sapat ang mga tinuran ko para kayo magpakatao? Mga gago pala kayo eh. Wala kayong malasakit sa barangay ninyo. Nagkakalat kayo na marami kayong nagawa. Wala naman kayong mabanggit ni isa na ginawa ninyo. Kaya anong pinangangalandakan ninyo na marami kayong nagawa? Ni isa wala kayong nagawa. Ang pumorma lang sa mga opisyalis sa taas. Yun lang ang alam nyong gawin. Ang mga ako lang na kayo susuporta sa kanila. Pero pagdating sa performance, you are nothing. Wala kayo. DILG, Jose Biazon. Hindi ko alam kung kayo ho ay nagkandak na ho ng investigasyon tungkol din eh. Sana ho, meron ho kayong nagawa
mula nung tayo ho ay nag-usap, para meron naman hong report sa ating mga kababayan, DILG officer. Magandang umaga ho sa inyo, DILG officer Biason, sir. Yes, sir. Follow up, sir. Ano ho ang mga kaganapan after ho na tayo ho'y nag-usap? Si Rapido Alan Season po ito ng IWRR. Kayo ho ba ay nag-conduct na ho ng sariling investigation naman ho, kaugnay ho kay Kapitan Junicio Juquino, sir? Kami ay tumawag doon sa kanilang barangay hall at yun nga, pinag-usapan na nila yung kanilang hindi pagkakaunawaan. So parang nag-decide na sila na hindi na sila mag-aayos sa barangay. So yun, dapat sa ibang venue na sila mag-usap. Opo. Sir, ang tinutukoy po ninyo ay yung reklamo against doon sa asawa ho ni Kapitan. Sir, gusto ko hong tutukan yun hong sitwasyon ho ni Kapitan Junicio Juquino na I myself ay sinasabi ko na I am not a doctor. Pero sinasabi ko na ho, ayon sa akin nakikita siya ho ay incapacitated. Umamin ho yung kanyang asawa live on air na siya ho ay, sinabi ko sa kanya na siya ho ay nag-pre-preside, siya ho ay nakikialam kapag may sesyon. Ang sabi ho nitong asawa, si Estelita Juquino, nung ako ay nakialam, sabi niya, binigyan ako ng permiso na ako na lang ang magsalita, hindi sa kapitan, sabi niya. Kasi si kapitan, sabi niya, isa, dalawa, tatlo daw na salita ay hirap na. So meaning, inaamin ni Estelita Juquino na hindi na ho kaya ng kanyang asawa ang mag-preside. Kaya siya daw ho ang pinag-preside, ang nagbigay daw ho ng karapatan sa kanya ay yung ABC President Fajardo. Ang sinasabi ko ho, Officer Biazon, hindi po pwedeng pangunahan ni ABC President o baklihin ang konstitusyon. Wala siyang karapatan para sabihin na ang mag-preside ay ang isa sa pamilya na hindi naman miyembro ng konseho. It should be a member of that barangay council ang siyang mag-preside on behalf of the barangay captain. Kung wala ho ang barangay captain or may sakit ang barangay captain or ang barangay captain ho ay hindi na ho talaga kayang mag-preside. So inamin ho yan ni Estelita Juquino, which is very wrong. Yung issue na yun ho, na sinasabi niya, ay nag-preside siya noong hinahanap yung alleged 2 million, missing 2 million pesos nung panahon ho ng dating treasurer ho nila. Tututukan ko din ho yun, yung 2 million pesos na nawawala na sinasabi ho nila. So hanggang ngayon, hindi pa ho nasa-settle kung nasan yung 2 million na yun. So that's another issue. So ang punto ho natin dito ngayon, sir, sapagkat umamin itong si Estelita Juquino, recorded po na isa, dalawa, tatlong salita ay hindi na kaya at mahigit 1 taon na daw, sabi niya, na ang kanyang asawang si Kapitan Junicio Juquino ay hindi ho makalakad. So, ano ho ang stand ng DILG sa ganitong punto, Officer Jose Biazon, sir? Yung pong una, yung sa pagsasabi na ang ABC President na binibigyan niya ng parang authority ba yan na mag-preside sa isang session ng isang asawa ay wala po yan sa ating local government code. That's right. Bilib ako sa inyo. Ang meron doon sa local government code, kung in the absence ng ating
punong barangay ay dapat yung first kagawad ang siyang tatayo na presiding officer. Tama po. Okay, so yun, wala pong karapatan ang hindi po member ng sangguniang barangay na makialam sa trabaho ng sangguniang barangay. Tama ho. Unless tinawag siya as resource person, pwede siyang magsalita doon. Pero pag hindi siya in-invite, ay hindi dapat siya nandun na nakikisali sa isang session. Tama, sir. At saka ang ABC President ay hindi niya saklaw ang sangguniang barangay ng Tibagwes. Hindi ho Hindi niya saklaw po. yun. Yes, so kung may ganong mga advice man ay hindi po 'yon hindi po 'yon pwedeng sundin dahil meron naman tayong local government code na nagsasabi na hindi po ganon yung proseso. Yes, sir. Sir, ako'y believe sa iyo sapagkat yung mga tinuran mo ay tumutugma dun sa konstitusyon. Yes, sir. Alam naman natin yan. But of course, I would like to hear from the horse mouth, ika nga, para malaman ng ating mga kababayan na yun yung tama. So, this time, ang gusto ko hong malaman sa inyo, sir, sa pag-amin ho na totoo yung lahat ng sinabi ko rito sa radyo na hindi na ho kaya ni Kapitan Dionisio Jukino magsalita, hindi na kaya maglakad, paano siya makapag-perform sa kanyang constituents kung ganun ho ang sitwasyon. Paano ho siya magpre-preside kung isa, dalawang, tatlo na salita, sabi ni Mrs. Jukino, ay hindi na kaya ng kanyang asawa? So what is your recommendation now, Officer Biason, sir? Kung gano'n na hindi na kaya, kung sakaling gano'n, ay dapat na magpahinga muna, magpagaling, mag-leave o mag-resign para tuloy-tuloy po yung serbisyo sa barangay. Pero kung sakaling tumanggi yung kapitan na hindi bumaba kahit gano'n ang condition, of course, ang magagawa nung nagre-reklamo ay pumunta sa proper na venue para kung sakaling manalo siya ay yung korte ang mag-order sa kanya na bumaba na siya. Magpetisyon sila dyan sa council mismo. Actually, Hindi po yun, may karapatan sir. ng ang ordinaryo ang citizen ng Barangay Tibagwes na magreklamo dun sa nakikita nila na wala nang kakayahan si Kapitan. So, through your officer, dyan ho natin ibinabalandra sapagkat alam naman ho ninyo na kayo mismo ay pupwede ho mag-suggest ho sa kanila. Magsabi ho sa kanila, no? Ikaw ay incapacitated na. Hindi mo na kaya magsalita, magpahinga ka. In good faith, magpahinga ka na o magpagaling ka. Kapag gumaling ka, sige, ilib mo muna. Pwede naman ho siya maglib eh. Maglib ka ng 1 year. Kapag gumaling ka in a year time, at wala pang naganap na eleksyon, pwede naman siya bumalik, sir. Hindi ho ba tamang ganon? Yes, sir. Pwede naman yan na mag-leave muna habang may dinaramdam na sakit. So, yan. Pwede natin siyang payuhan na ganon. Pero, siyempre, kung mapilit, ayaw makinig, wala tayong magagawa, kundi yung magreklamo na lang yung mga magpipetition dyan, yung mga members ng Sangguniang na gustong maayos yung kanilang meeting, ay idulog nila sa proper na korte at silang mag-order sa kanya na bumaba muna. Okay. Pag gagawin ko sila ng sulat, address to Central Office, DILG. Tapos copy furnish po kayo, sir, ha? Sige. Pareklamo ho natin at pababayin ho natin with, sufficient evidences naman. Okay, Yes, sir? yes. Sige. Okay. Maraming salamat po at kayo ho'y nakikibahagi naman ho dito sa problema ito. Thank you, officer. Sige, Good sir. morning. Inyo ho napakinggan, mga kaibigan, si
Santa Barbara DILG Officer Jose Biazon. Huwag natin patagalin pa yan. Ano ba yan? Ang concern ko lang naman ho dyan, mga kaibigan, hindi yung away-away nila sa politika dyan. Yung kalagayan naman ho talaga, kamangha-mangha ho ang nakita ko na nananatili ho ang isang binubuhat ho na barangay captain. Kapitan ka, binubuhat ka. Kapitan ka, hindi ka makapagsalita pero kapitan ka pa rin. Magpahinga ka naman na. Ay, anak ng tupa. Rapido, Alan Season. Kung ganyan na, ganyan ginagawa ninyo, talaga nakakairita. Nakakairita. Ba't di pa kayo gumawa ng hakbang at kayo na mismo na pamilya ang siyang magpababa sa kanya? Ang tinitignan nyo, politika. Anak ng baklang kalabaw. Mas pinaanghang, mas pinatapang. Rapido, Alan Season. Ako ho'y mag-iiwan na ng isang magandang umaga sa inyo lahat, mga kabayan ko, at ako ho'y magbabalik bukas. Maraming salamat po sa ngalan ho ng buong pwersa ng ating impilang IWRR. Ako po ang inyong rapidista Rapido Alan Season, saying thank you. Good morning, mga kabayan. Mabuhay po kayong lahat. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season.